Ilang beses mong kayang marinig ang salitang hindi, bago mo tuluyang paniwalaan na hindi talaga para sa'yo. Ilang beses mong kayang subukan bago ka mapagod. Paano kung yung pangarap mo, paulit-ulit na tinatanggihan ng mundo? Lalaban ka pa ba? O darating yung araw na ikaw na mismo ang susuko? May isang babae na dumaan mismo sa ganitong laban. Hindi sa pelikula, hindi sa kwento lang, kundi sa totoong buhay. Ang pangalan niya, J.K. Rowling. Bago siya makilala ng buong mundo, bago niya mabago ang imahinasyon ng milyon-milyong tao, isa lang siyang simpleng babae. Isang ina, isang single mom, may anak, pero halos walang pera, may pangarap, pero parang walang direksyon. Dumating siya sa punto na umaasa lang siya sa tulong ng gobyerno para makaraos sa araw-araw. Isipin mo yun, ang taong balang araw na makikilala ng buong mundo. Noong panahong yun ay hirap na hirap lang mabuhay. Pero sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng nakakapagod na buhay, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may ginagawa siyang isang bagay na hindi nakikita ng mundo. Habang tulog ang anak niya, habang tahimik ang paligid, habang walang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan niya, nagsusulat siya, hindi para sumikat agad, hindi para kumita agad, kundi dahil iyon na lang ang natitirang bagay na pinanghahawakan niya. Isang kwento, isang mundong siya mismo ang bumuo, isang batang wizard na ang pangalan ay Harry Potter. Sa mundong ginawa niya, may magic, may pag-asa, may laban, dahil sa totoong mundo niya. Parang unti-unti nang nawawala ang lahat. At dumating ang araw, natapos niya ang manuscript. Isang bagay na matagal niyang pinaghirapan. Isang bagay na puno ng pag-asa. Isang bagay na dala-dala niya. Kahit hindi siya sigurado kung may maniniwala ba dito. Ipinadala niya ito sa mga publisher. At naghintay siya, umaasa, kinakabahan, nagdadasal. Pero ang sagot, hindi. Masakit, pero tinanggap niya, at sinubukan ulit. Nagpadala ulit siya, ang sagot, hindi. Nag-try ulit siya pero ang sagot, hindi. Paulit-ulit, hindi, hindi, hindi. Parang bawat hindi may kasamang piraso ng puso niya na unti-unting nawawala. Parang bawat rejection, may kasamang tanong. May mali ba sa akin? Hindi ba sapat to? Para ba talaga to sa akin? Dumating siya sa punto na napaisip siya. Baka hindi talaga para sa akin to. Baka mali lang ako ng pinangarap. At kung nandyan ka ngayon, sa parehong lugar, yung pakiramdam mong pagod ka na, yung parang wala nang nangyayari, yung parang kahit anong gawin mo, hindi sapat, pakinggan mo to. Sabi nga sa Bible, let us not grow weary of doing good. For in due season we will reap, if we do not give up. Minsan, hindi ka patalo, pagod ka lang, at may malaking pagkakaiba yon. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi binitawan ni J.K. Rowling. Hindi agad paniniwala sa sarili, kundi paniniwala sa kwento niya. Kaya kahit mahirap, kahit pagod na, kahit parang wala ng patutunguhan, nagpatuloy siya, nagpadala ulit, sumubok ulit, umasa ulit, at minsan, ganun lang talaga ang laban. Hindi laging dramatic, hindi laging may malaking moment. Minsan, ang laban ay yung simpleng pagbangon mo ulit, kahit ayaw mo na. Hanggang sa isang araw, may isang publisher na hindi nagsabing hindi, kundi nagsabi ng yes. Isang simpleng yes, pero sapat para baguhin ang lahat. Ang kwento niya, na ilang beses tinanggihan, na halos isuko na niya, ay naging isa sa pinakaminahal na serye sa buong mundo. Ang Harry Potter, milyon-milyong kopya ang naibenta, ginawang pelikula, minahal ng iba't ibang henerasyon. At doon mo maiintindihan, hindi niya kailangan ng maraming yes. Kailangan niya lang ng isa. Isang pagkakataon na hindi niya sinukuan. Minsan, hindi mo kailangan ng maraming pagkakataon para magtagumpay. Kailangan mo lang ng isang pagkakataon na hindi mo susukuan. Rejection is not the end of your story. It's the part that tests if you really want your ending.
God's delays are not God's denials. Sabi nga sa Bible, trust in the Lord with all your heart and He will make your path straight. Ikaw, oo, ikaw na nanunood. Kung si J.K. Rowling na paulit-ulit na tinanggihan, na dumaan sa hirap, na halos mawalan ng pag-asa, ay nakarating sa puntong binago niya ang mundo. Bakit hindi rin sa'yo, yung mga salitang hindi, na naririnig mo ngayon? Hindi pa yan ang dulo. Baka nasa gitna ka pa lang ng kwento. Kasi minsan yung breakthrough mo nakatago lang sa likod ng isa pang rejection. At ang tanong, handa ka bang lampasan yun? Masakit marinig ang hindi, totoo yan, pero mas masakit kung ikaw mismo ang susuko. Dahil ang totoo, hindi ka tinatanggihan ng mundo. Pinapatibay ka lang nito, para sa yes na babago sa buhay mo. At balang araw, kapag dumating na ang yes na yon, mapapangiti ka na lang, at masasabi, salamat, sa lahat ng hindi na hindi ko pinakinggan. Dahil isang oo lang pala ang aking kailangan. Dahil minsan ang salitang hindi ang magiging susi sa ating muling pagngiti.